Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Sa mga nanonood ngayon sa Zoom, good evening din. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. Catholic Catechism. Okay. By the way pala, baka magtataka kayo kung bakit Wednesday, no? Naisipan kong ilagay ng Wednesday kasi nasimula ito ng Wednesday Catechism sa aming simbahan. Natigil lang nung COVID. Wala nang personal na meeting, naging Zoom na. Kasi sa gitna ng linggo, no? Kasi Sunday nag-attend tayo ng misa, kuha tayo ng homily. Tapos ito parang in between, recharge in between, no? So kaya Wednesday. Dali, share screen option. Keynote. Ayan. Makita na bro ang screen? Okay, Doc. Kita na po. Yan. Minsan kasi nakakalimutan ko. Ayan. Ayan. So, ang ating topic ay galing sa lecture ni Dr. John Bergsma. Okay? Actually, makikita nyo ito sa YouTube. No? Kinuha ko ito sa lecture niya. So again, ang aking role dito sa pag-share ng gospel or teaching ng simbahan ay ako ay isang tigpapas simple, no? Ng mga lecture na tila mahirap. So I'm just a storyteller, no? So inaaral ko in advance and then I deliver it to you in a simpler form. Si Dr. John Bergsma ay isang theology professor, biblical scholar, napaka-laking blessing nito sa atin sa simbahang Katoliko. Siya ay dating Calvinist pastor, dating protestante rin. Na isa rin na nag-house to house sa mga Katolik na mga bahay para mangumbinse, no? At according sa kanya, kinakapitalize niya ang kamangmangan ng mga Katolikong walang alam sa Biblia. Okay? So ngayon na isa na siyang Katoliko, matagal na siyang professor at biblical scholar sa Catholic University sa St. Franciscan University of Steubenville, no? Ohio. Kasama sila ni Scott Hahn. He's such a great blessing. So, ang maraming verses actually, pero ito yung suggest niya na dapat nating malalaman bilang Katoliko. Ha? Dali. First verse na kailangan nating malaman, pwede nyo ilista. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Or pwede nyo ring screenshot. Okay? Sabi ni St. Paul, "If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth." So, bakit natin kailangan itong malaman ng verse na ito? Kasi, maraming nag-aakala na ang pundasyon, no, at lagusan ng katotohanan ay ang Biblia. Okay?
Maraming nag-aakala na ang source ng kung saan tayo huhugot ng katotohanan. Nasa ay lang na, malaan mo mga diabetes, mga tao. Okay. Anyway, so maraming nag-aakala na ang source ng truth ay primarily ang Bible. Pag tinanong mo ang karamihan, saan ang nauna? Simbahan o ang Biblia? Marami ang sasagot, Biblia. No? Kala nila nagmula ang simbahan from the Bible. Kung babasahin mo ang Bible, hindi po yan ang katotohanan. Ang katotohanan kung saan tayo kung saan pa ang last resort, kung saan tayo kukuha ng katotohanan ay ang simbahan. At mababasa natin mismo sa Biblia na it is the church. Wala kang mababasa na it is the Bible kung saan ang source, foundation, haligi at pundasyon ng katotohanan. Okay? So, ang simbahan. Now, si Dr. John Bergsma, hindi siya ignorante sa Bible dahil sabi niya 12 years old pa lang nabasa na niya na ang buong Bible. Utos ng kanyang nanay na basahin. So ginawan siya ng program na mabasa niya ang whole Bible. So ilang beses niya nang nabasa ang whole Bible. Pero alam naman natin mga kapatid na ang ating mga kapatid sa ibang sekta, lalo na yung mga Bible Christians, mga Protestante, hindi nila tinatanggap na ang simbahan ang final authority ng katotohanan. Sa kanila, Bible alone, or tinatawag sa Latin, sola scriptura. Okay? Yan ang kanilang paniniwala. The authority is the Bible. Now, nung pumunta siya sa University of Notre Dame para kumuha ng doctorate in scripture, nakilala niya doon ang isa niyang classmate na si Michael. Si Michael ay isang Katoliko na maraming alam sa kanyang pananampalataya. So naging instrumento si Michael, ang kanyang classmate, na tinuro sa kanya yung mga verse na yon na nadaanan niya lang sa pagbasa ng, 'di ba? Nabasa niya na ilang ulit ang Bible, pero hindi niya ito napansin ang mga verse na ito. At dahil isang Katoliko na si Michael, which is kung aaralin natin ang ating pananampalataya, magiging instrumento rin tayo na maakay ang iba nating mga kapatid na mga ibang sekta patungo sa katotohanan ng simbahang Katoliko na tinatag ni Kristo. So, sana tayo ay maging Michael rin, no? So, marami pang ibang mga pastor na Protestante na naakay ng mga Katolikong ganito, kagaya ni Michael. So, tinuro sa kanya ni Michael ang ganitong verse na ito. At ang sabi ni Pastor John, dati siyang pastor, sabi niya, I've never noticed this verse before. Hindi ko to napansin Ngayon ko lang to nakita. Okay? Kasi para sa mga Protestante, para sa kanila, ang pundasyon is the Bible. No? Ang kailangan lang natin ay ang Biblia, tapos wala nang iba pa. No? All that we need to be Christian is the Bible. Pero tama ba ito? Mali po. No? The Bible does not say that the Bible is the pillar and the foundation of truth. So, kung susundan natin ang kanilang argumento, no? Kanilang logic na ang Bible lang ang pagkukunan ng katotohanan, kahit nga ang Biblia hindi nagsasabi, no? Walang makitang verse or passage. Now, pag intindihin natin ng mas malalim anong ibig sabihin ng verse na ito.
ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. No? The church of the living God, the pillar and the foundation of truth. So kung maalala nyo, no? Sinabi ni Jesus kay Peter, I will build my church. So kanino niya tinatag ang simbahan? Kay Peter, di ba? Matthew chapter 6 verse 18, no? I will build my church. Peter the rock, di ba? Okay. Now, itong simbahan na ito ay makikita. Visible. Siyempre, di ba? Kung magtatanong ka sa mga hindi mo naintindihan sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, pag ikaw ay may hindi nauunawaan, so pupunta ka sa isang tao, sa isang lugar, sa isang magtatanong ka. Kasi kung hindi mo ito matatagpuan, hindi ito nakikita at hindi matatagpuan, walang kwenta. No? Walang kwenta itong church na ito na the foundation at haligi, no, at suhay ng katotohanan kung hindi mo ito makikita. Okay? At pangalawang katotohanan na makukuha natin dito ay ang simbahan na ito na haligi at suhay ng katotohanan ay iisa lamang. Hindi pwedeng marami. Kasi sabi ni Jesus, I will build my church. Hindi siya nagsabi na I will build my churches. Okay? So, visible, makikita. Pangalawa, ito ay iisa lamang. Now, so kung maraming mapupuntahan, hindi natin alam kung kanino pupunta. So understood mga kapatid, it is implied in this verse na iisa lang ang simbahan. Kasi hindi pwedeng magko-conflict. No? Saan ka pupunta? Sa Presbyterians, sa Pentecostal, sa Baptist, sa Methodist, sa Calvinist, at marami pang iba, 40,000 denomination, at nagko-konflikto sa mga turo ng simbahan with regards to morality, about divorce, about abortion, about same-sex marriage, about Eucharist, about prayer, no? About churches, about priesthood, about sacraments. Iba-iba. Kahit pa sabihin nilang nagkakaisa sila, faith in Jesus Christ, pero hindi pwedeng magko-conflict when it comes to morality at sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, kung gusto nating maging masunurin or obedient to the will of God, pupunta tayo sa simbahan na sinasabing source, foundation of the truth. Di ba? Now, St. Paul says and implies that there's only one church and it is visible. So, ito ang sinabi ni Dr. John Bergsma. Sabi niya, by his own personal experience, habang siya ay protestante pa. Calvinist siya, no? They do not believe that the church is visible. Para sa kanila, hindi nakikita ang simbahan. Ito ay pagsasama-sama ng mga taong nananampalataya kay Kristo lamang. At ang simbahan ay hindi mo makikita. Ito ay pagsasama-sama ng mga elect, mga taong pinili ng Diyos. At itong mga tao na ito ay ang Diyos lang ang nakakaalam. Ito ang malaking problema mga kapatid sa ganitong paniniwala na hindi mo makikita. Kasi kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan at gusto mong masagot ang iyong mga katanungan, wala kang mapupuntahan. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam.
batay sa kanilang turo. Pero tingnan mo sa Matthew chapter 5 verse 14. Sabi ni Jesus sa simbahan, sa kanila sa mga apostoles, "You are the light of the world." Kayo ang ilaw, kayo ang guide, di ba? At ang ilaw ay hindi pwedeng itatago. Makikita ito. So, ilaw kayo ng mundo. Kayo ang guide. So, dapat nakikita at hindi nakatago. So, anong kwenta ng isang foundation of truth and the pillar, haligi ng katotohanan, kung hindi mo ito matatagpuan? Di ba? So, it is conflict. So, dito natin makikita mga kapatid na hindi ang Biblia ang foundation ng truth. Although, kung may nagtatanong sa inyo ngayon, ano ang nauna? Biblia o simbahan? Ang sagot, simbahan. So, ang simbahan ang nag-produce ng Biblia. Siya ang nag-compile, no? At siya ang interpreter ng scripture. Okay? Ang Biblia, ang protector, interpreter, no? At foundation ng katotohanan. Okay. Now, punta tayo sa pangalawang verse na kailangan nating malaman. So, ito yung mga verse na ito na kailangan nating i-memorize para panangga sa mga kapatid nating ibang sekta na para tayo malihis, no? At madadala nila sa maling turo. So, ito yung mga panangga natin. So, kailangan natin itong malaman as we go. Marami pang mga verse, mga kapatid, hindi lang 7, kundi ito yung mga unang mga verse to defend our faith at hindi tayo malihis. Okay? Okay. Second verse na kailangan nating malaman ay 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay? So, unti-unti, so itong lecture na ito ay experience ni Dr. John Bergsma na unti-unti siyang na-convince na ang katotohanan ay makikita sa simbahang Katoliko. So, doon niya palang nalaman, yung verse na yun, doon niya palang napansin na mali pala ang pinaniniwalaan niya. No? So, kung hindi ipanakita at idiniin ni Michael na kanyang kaibigang Katoliko, hindi niya ito napansin kahit ilang beses niya nang nabasa ang Biblia. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit ilang beses mong binasa ang Biblia, kung hindi ka guided by the Holy Spirit, hindi mo makikita ang katotohanan. Okay, second verse, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you have learned, whether by word or by epistle. So, importante ito. Pansin niyo yung big word, tradition. Bakit? Ang isa sa mga atake sa atin, no, ng mga protestante, ng ibang mga sekta, tayong mga Katoliko ay may mga sacred tradition. Wala yan sa Biblia. Wala daw ang tradition na word sa Biblia. Tayo lang mga Katoliko ang gumagawa ng mga ating mga tradisyon. Diba? Tayong Katoliko, ang ating source ng truth ay the scripture, sacred tradition, and the magisterium, the teaching authority ng simbahan. So, saan galing ito? Galing dito sa verse na ito. Okay. So, sabi ni John Bergsma, habang nagkukwento sila ni Michael, kayong mga Katoliko, no, may mga tradisyon kayo na wala naman yan sa Biblia. Sinabi ni John Bergsma na siya ay sola scriptura. So, pinoint out na naman, tinuro na naman ni Michael na Katoliko sa kanya itong verse na ito.
Tapos sabi niya, ilang beses ko nang binasa ang Biblia, hindi ko maalala na basa ko ito. Wala namang verse na ito. Itong verse na, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. Okay? Totoo yan. Hindi mo mababasa yan kung ikaw ay gumagamit ng protestanteng Biblia. Example, the New International Version. Kasi, pag protestante na Biblia ang gamitin mo, pinalitan nila ang salitang tradition sa salitang teaching. Kaya, hindi totoo na ang sinasabi ng iba na parehos lang ang Bible. Ang pagkakaiba lang ng Bible ay kulang ng 7 libro ang mga Biblia ng protestante. Walang Sirach, walang Tobit, no? Walang Makabeo, etc. 7. Tinanggal nila kasi para hindi mag-conflict sa kanilang turo, lalo na sa turo ng purgatorio. Makikita mo yung turo ng purgatorio sa Makabeo, kaya tinanggal ni Martin Luther, no? Tinanggal nila at sinasabi pa nila na tayo ang nagdadagdag at nagtatanggal. Pero ang sa totoo, ever from the start, no? Andyan na yan ang 7 libro. Sila lang ang nagtanggal. Di ba? At hindi lang kulang ang kanilang Biblia, may pinapalit pa sila. At hindi ito faithful to the translations of the Bible. Kaya mag-iiba na ang meaning. Kaya, pag binasa mo ang Biblia ng protestante, wala ka makikitang tradisyon. Kasi pinalitan nila ang word na tradition into teaching. Okay? Now, sabi ni Dr. Bergsma, kaya pala, hindi ko makita ang tradisyon kasi teaching. No? So, nung binalikan niya ang kanyang undergraduate studies, nakita niya sa kanyang kaalaman tungkol sa Greek. Okay? So, dito natin malalaman mga kapatid na ang tradition handed by Jesus to the apostles to us 2 ways. Okay, tapos sino mo paraan. Baksidol ko na yan. Bakit na baksidol? Hello. Si Cheryl, pakimute yung mo. Ayaw mag-mute. Yun. Okay. Balik tayo. Bakit hindi ko yun ma-mute? So, yun. So, dalawang paraan mga kapatid na natatanggap natin ang turo ni Jesus. By word, no? Or by letter. So, yung letter, yun ang nasulat sa scripture, sa Biblia. Yung word, yung mga hindi sali sa pagsulat. Kaya yun ang mga tradition by word or by mouth. Yung sinabi sa Biblia, by word or by letter. Yung epistle, yan ang nakasulat. Yung word, yung mga hindi nasulat. Kagaya ng mga extra biblical sources, mga sacred tradition na sinulat ng mga church fathers at mga apostoles na hindi nasali sa Biblia. Okay? Now,
Si John Bergsma, meron siyang undergraduate study na marunong siyang magbasa ng Greek. Okay? So, inusisa niya, binalikan niya kung ano ang original na word ng salitang tradisyon. So, nung binalikan niya, nakita niya na paradosis. Okay? Ang original, so tandaan natin na ang New Testament sinulat sa salitang Greek. No? Sinulat ang New Testament sa salitang Greek. So, ang word na tradition ay paradosis. Yun ang original. Okay? Now, nung pinagsabihan niya, no, pinagalitan ni Jesus yung mga Pariseo dahil mas binigyan nila ng importansya ang human tradition ibabaw sa salita ng Ama, di ba? Kinriticize ni Jesus, kayo, mas binibigyan nyo pa ng importansya ang human tradition. Ang word na ginamit sa Greek ay paradosis, human tradition. Now, ang napansin ni John Bergsma sa mga translation ng Biblia ng Protestante, pag ginamit ni Jesus sa negative way, kagaya ng ginawa ng mga Pariseo, human tradition, ang word na ginagamit nila pag-translate ng paradosis sa Greek, ginagamit nila ay tradition na word. Pero pag ginamit na naman ang word na paradosis in a positive, like handing down the tradition, no? Yeah, like for example, hold on to the tradition, hindi nila ginagamit yung word na tradition. Hindi nila tinatranslate ang paradosis into tradition. Wais ang mga Protestante, ang ginagamit nilang word, iniiba nila, ginagawa nilang teaching. Okay? So dito mo makikita, mga kapatid, na may mali siya. Na pag negative ang paggamit sa Biblia ng word na tradition, ang ginagamit nila tradition na word, yung paradosis. Pero pag magandang pag-apply ng word na tradition, hindi nila ina-apply faithfully ang word na tradition, paradosis into tradition. Pinapalitan nila ng teaching. Bakit? Para hindi makita ng mga tao pag nagbabasa ng Bible into tradition, teaching. Para ito ay makumbinsi nila ang mga tao na walang tradisyon sa Biblia. So dito na makita kung anong kaimportante ang kahalagahan ng tamang translation. Kasi malilihis ka kung gagamit ka ng maling translation, like Protestant translation. Number 3, 2 Peter 1 verse 1 to 20. No? Kung napansin mo, ang mga kapatid natin sa ibang sekta, sila ang authority sa pag-interpret. Diba? Sasabihin nila, Bible lang lahat dapat, no? Sige, sabihin nating Bible, no? Ang katotohanan. Pag wala sa Bible, hindi na ako papaniwalaan. Sabihin na natin, kahit mali yun, sabihin natin, sige, Biblia natin kunin na ang katotohanan. Ang tanong, sino ang mag-i-interpret? Sino ang magpapaliwanag sa tamang kahulugan sa nabasa mo? Kasi kahit nabasa mo, pero kung mali ang kahulugan ng iyong pagbasa, mali ka pa rin. Di ba? Sinasabi nilang Biblia nga, salita ni Kristo. Pero pwede mo namang paikutin kung anong kahulugan sa binasa mo. So kaya importante itong verse na ito. No? That first of all, you must understand that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Nung sinabi ni Pedro, walang
propesiya, walang nakasulat sa Biblia, dapat na tayo lang ang sariling interpretasyon. Hindi pwedeng ipasailalim natin ang propesiya ng Biblia sa ating sariling interpretasyon. So, hindi tayo pwede. Yung mga tao nagbabasa. No? So, maliwanag na maliwanag. Walang nakasulat sa Biblia na dapat ipapasailalim natin sa ating sariling interpretasyon. Wala tayong kakayahan, wala tayong otoridad, no, na mag-interpret na sa sarili natin. Kagaya ng pag-interpret natin sa the body and blood of Jesus, na sasabihin nating simbolo lang yan, hindi yan literal. Di ba? Now, pero ano nangyayari? Kaya maraming simbahan, maraming pastor na kagaya ni Kibuloy ngayon, di ba? Sinasabi niya na siya sa kanyang interpretasyon, kung pagbasa niya ng Biblia, inaangkin niya na siya ang appointed son of God. Dahil sa interpretasyon ng mga iglesia ni Kristo, sinasabi nilang si Kristo ay hindi Diyos, kagaya ng Diyos Ama. Hindi sila magkatumbas. So, dahil sa personal interpretation ng iba't ibang mga simbahan like mga Sabadista, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, magkaiba-iba. Dahil sa personal interpretation. Yun ang resulta. Di ba? Now, ang mangyayari, ayaw tanggapin ng ibang sekta ang otoridad ng simbahan na kung saan sinabi ni Kristo ng Biblia na pundasyon at haligi ng katotohanan. Ayaw nila tanggapin ang interpretasyon ng simbahan. Wala silang pinaniwalang Santo Papa or Magisterium. Pero kung susundan mo ang kanilang logic, ang nangyayari ay sila ang Santo Papa. Sila mismo ang otoridad. Ginagawa nila ang sarili nila na Santo Papa. Ayaw man nilang tanggapin, ayaw man nilang aminin, pero sabihin nila, hindi ko kailangan ang interpretasyon nyo. Ako ang magde-decide kung ano ang pag-unawa ko dito sa Biblia. No? Yun ang kanilang ibig sabihin. Ha? So, they reject any interpretative authority. So, kung type nila yung isang pastor, susundin nila yung interpretation ng isang pastor. Pero kung hindi nila type yung pag-unawa ng isang pastor, lilipat na naman sila ng ibang sekta kung saan mas gusto nila ang interpretasyon ng isang pastor na ito. So, kung saan lang nila parang gusto, no? Para sa kanila, parang ito yung tama, ito yon. At minsan, magkakasalungat sila ng interpretasyon ng isang pastor, ang susundin nila ay yung sarili nila. Ang tanong, mga kapatid, sino ang magsasabi kung tama ang sinabi ng pastor na yon? Di ba? So, kung susundan mo ang kanilang argumento, ang mangyayari, sila mismo ang Santo Papa. They are the final authority. Yeah? So, yan ang resulta. Kakagulo-gulo. Diba? Kagaya ng isang famous theologian nung protestante pa si Dr. Bergsma, Dr. John Bergsma. Ang sabi ng theologian sa kanila nung nag-meeting sila, alam nyo, hindi na ako pumapasok sa simbahan. Hindi na ako pumupunta sa simbahan. No? Pwede ako maging universal Christian. Base sa aking pagbasa ng Biblia, hindi ko na kailangang pumunta ng simbahan. Kaya doon nagsimula silang alitan. Kasi maraming ibang mga pastor nagsabi, hindi. Base sa aming pagbasa ng Bible, kailangan nating sumanib sa isang grupo na tayo mag-meeting kada linggo. Kaya hindi. Hindi kailangan.
base sa aking pag-unawa. So doon na sila nagsimula magdiskusyon. Tapos dahil hindi makatiis si Pastor Bergsma, nung protestante pa siya, sinabihan niya yung isang theologian na kasama niya, alam mo, ang problema mo ay ginagawa mo ang sarili mo na authority ng truth. Sinagot siya ng theologian na protestante rin. Sabi niya, o di ba, ano ba ang prinsipyo ng protestante? Di ba ganon? Na tayo ang authority. So dito lumabas ang katotohanan na ang authority ng protestante, mga kapatid, ay sila mismo. Wala silang sinusunod. No? So, pero kung maalala mo, ang binasa natin sa Bible verse, 2 Peter chapter 1 verse 2, walang prophecy sa Bible na tayo ang mag-i-interpret. Okay? Maliwanag. No? Now, so, anong sagot ngayon? Saan tayo kukuha ng authority? Ang sagot, apostolic authority. Apostolic authority. So, sa mga apostol, natin kukudan ang authority sa pag-interpret. Ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 19, we also have the prophetic message as something completely reliable. So, nasa kanila, mga apostoles, ang sinabi ni St. Peter, nasa kanila ang mensahe na mapagkakatiwalaan, reliable. Sa kanila kukunin. No? At makakabuti sa inyo kung ito ay inyong pakikinggan. You will pay attention. Ito ay isang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa dilim. So kung hindi nyo naiinawaan, so sa kanila kukunin ang message na reliable. 2 Peter verse 1, verse 19. No? So you have to pay attention. At, di ba, nung nagbabasa yung isang eunuch ng verse ni Isaiah, tinanong siya, naintindihan mo yung binabasa mo? Sinagot siya ng eunuch, paano ko maintindihan kung walang mag-guide sa akin? Kaya inutusan si Philip na mag-guide sa eunuch na nagbabasa ng scripture. So sinong authority? Mga apostoles. Okay? Ang mga apostoles, ang simbahan na tinalaga ni Kristo. Now, so nasa kanila ang pag-unawa ng totoong kahulugan ng scripture through the gift of the Holy Spirit. No? Now, ang problema lang ay ang mga apostoles ngayon ay namatay na lahat. Paano nila ituturo sa atin? Ang sagot, mga kapatid, ay apostolic succession. No? Through the successors of the apostle, through binanggit ng Bible, mga presbyters, mga episkopoi, mga bishops, no? Through the laying of hands, no? Dito ngayon sa apostolic succession, magagarantiya natin na itong mga turo na ito na hand down to the traditions, no? Ay ating natanggap na ating pag-intindi ng kahulugan ng Biblia ay tama. Okay? And kung mabasa nyo sa extra biblical sources, isa sa mga earliest writings, the first letter of Clement, si Clement ay pang 1, 2, 3, 4. Pang-apat na Santo Papa. Kasi nung namatay si St. Peter, ang pumalit si St. Linus, pagkatapos si St. Anacletus, si St. Clement. Si St. Clement, nagsulat siya, no? Doon niya ipinaliwanag ang apostolic succession, kung paano mag-appoint ng mga susunod. Okay? So, dito natin mauunawaan
through extra-biblical sources, yung mga sacred tradition, oral na hindi nasulat, ang tamang pag-unawa ng mga nakasulat sa Biblia. Okay? Above all else, remember that none of us can... So, kung basahin mo yung parehong verse na sinabi ko sa Good News Translation, ito ang ibig sabihin. Above all else, however, remember that none of us can explain by ourselves a prophecy in the Scripture. So, ito yung kagaya sa atin na translation sa Biblia. Pero kung basahin mo yung New International Version, translation ng mga Protestante, ito. Above all, you must understand that no prophecy came about by the prophet's own interpretation of things. Ano napansin niyo mga kapatid? Na iba na yung meaning. Ito yung Good News Translation, no? Na hindi tayo mag-i-interpret dapat. Pero sa New International Version, translation ng Protestante na Biblia, mali na naging na iba na. Ang ibig sabihin na pag binasa mo ito, ang maunawaan mo dito ay walang nakasulat sa Biblia na gawa-gawa lang ng sumulat. Yun ang ito na ang bagong kahulugan. Walang nakasulat sa Biblia na kathang-isip lang ng nagsulat ng Biblia. Di ba? Napakaiba na ng meaning. So, napaka-importante ang tamang translation ng Bible. Dapat Catholic translation. Kaya iniiba nila, sinasadya nilang ibahin para tutugma sa kanilang mga turo. Maling turo. Okay? Pansinin nyo ito. 2 Peter chapter 3 verse 15. Sinabi ni Pedro tungkol sa mga sulat ni Pablo. Di ba? Sino ba ang nagsabi na we are saved by faith, no? We are saved by grace through faith and not by works. Di ba? Dahil sa verse na yan, maraming nagkakagulo. Dahil sa verse na yan, maraming diyan nagmula ang teaching na faith alone. Di ba? Maraming na disgrasya patungo sa impyerno dahil sa verse na yan kasi maling pag-unawa sa verse na yan. Sinabi ni Saint Paul, we are saved by grace through faith and not by works. So ang mga tao hindi na gagawa ng good works. Hindi daw importante ang good works. Pero ang sabi ni Saint Peter tungkol sa mga sulat ni Pablo, sabi niya, just as our beloved brother Paul also wrote to you, no? Some parts of his letter are hard to understand. Mahirap. Ang ibang mga parte ng kanyang sulat ay mahirap intindihin. Kung saan ang mga ignorante at unstable people distort. So dito natin makita mga kapatid na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay pwede mo palang i-distort, pwede mong ibahin ang kahulugan. Kagaya ng ginagawa nila sa ibang parte ng banal na kasulatan to their own destruction. So, ito ang example, yung mga faith alone teachers for their own destruction. Kaya maraming napupunta sa impyerno dahil sa faith alone teaching. Now, let's go to the fourth verse na kailangan nating malaman. Whose sins you shall forgive, they are forgiven them. And whose sins you shall retain, they are retained. Importante ito, tungkol to sa sacrament ng confession. No? So si Jesus, nung siya'y nabuhay, pumasok siya sa kwarto na sarado, sinabi niya, peace be with you. Ako'y pinadala ng Ama, so ipapadala ko rin kayo. So hiningahan niya sila, sabi niya, tanggapin niyo ang Holy Spirit. Kung sinong kasalanan ay iyong patatawarin sa langit. Kung sinong
hindi nyo papatawarin, hindi rin papatawarin. So, dito, sa puntong ito, in-establish, no, tinatag ni Jesus ang sakramento ng kumpisal. No? So, tayo mga Katoliko, pupunta tayo sa pare at sasabihin natin mga kasalanan. Tapos, ang pare ang magde-decide kung papatawarin tayo. So, kung makikita ng pare na hindi tayo totoong nagsisi sa ating kasalanan, hindi niya tayo bibigyan ng absolusyon. Kung nakikita niya na wala tayong firm purpose of amendment, pwede nilang i-withhold ang absolusyon, kagaya ng ginagawa parati ni Saint Padre Pio. Hindi niya binibigyan yung mga nagkukumpisal na nakikita niyang walang planong iiwan ang kanilang kasalanan. No? So, if you do not forgive them, they will not be forgiven. No? Pero anong turo ng mga protestante sa kanilang simbahan? Sabi niya, habang ako ay protestante pa, ang turo sa amin nakabatay sa interpretasyon ni John Calvin. Ano bang interpretasyon ni John Calvin? So doon sila nakasalalay sa interpretasyon ng isang tao. No? Na ang turo sa kanila na ang verse daw na yon ay nagtuturo na kung sino ang tatanggap sa preaching ng apostoles, yun ay mapapatawad. At ang mga taong hindi tatanggap sa preaching ng apostoles ay hindi mapapatawad. So kung intindihin mo, napakalayo, no? Walang sinabi dyan, preaching. Ang sabi lang ni Jesus, if you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they will not be forgiven. Walang preaching na sinabi dyan. Symbolic lang daw. So, napakalayo. So, dito ngayon papasok ang tinatawag na eisegesis. Ang eisegesis ay ang pagbabasa ng Biblia na may nilalagay ka na yung kahulugan na wala naman. Nilalagyan mo ng iyong sariling interpretasyon na kahulugan ang isang passage sa Bible na wala naman doon. No? So, ang dapat na pagbabasa ng Biblia ay exegesis. You have to get the meaning, no, through the text mismo. Now, ano ba ang ginagawa sa Old Testament para mapatawad sila? Pumupunta sila sa pare, no? Sa Old Testament, sinasabi nila ang kanilang kasalanan, no? At sila ay mapatawad. So, kung basahin mo yung Leviticus chapter 5, dyan mo makikita na you have to go to the priest to be forgiven. So, at ang mga pare ang magde-decide, sabihin mo yung kasalanan mo, malalaman nila kung anong klaseng animal ang dadalhin mo. Ito ay nakabase kung ano kabigat ang kasalanan mo. No? Sila yung magde-decide ng gravity ng iyong sin. Tapos, pag nasabi mo na ang kasalanan mo at dinala mo na yung anong nakakabagay na animal, depende sa kalaki ng kasalanan mo, kukunin nila yung animal at isa-sacrifice. At doon ka mapapatawad. So, anong ginawa ni Jesus sa New Testament? Ginawa niya ang mga apostoles na magiging successor ng mga pare sa Old Testament. So, ito na yung mga bagong pare, ang mga apostoles. So, sila na ang magpapatawad ng mga kasalanan. Jesus is giving the apostles the priestly responsibility. Galing sa Old Testament, Old Covenant. Ngayon, ang mga apostoles ay sila na ang bagong pare sa New Covenant. Okay? So, kinuha niya ng authority ang mga Levitical priesthood, nilipat niya ang authority ng new priesthood sa New Covenant sa mga apostoles. Okay? Okay, number 5. So, importante din ito kasi tungkol kay Maria ito. Pag inatake tayo, bakit natin tinatawag si Maria na Queen of Heaven? Revelation chapter 12,
verse 1 and 5. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, on her head a crown of 12 stars. She gave birth to a son, a male child destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God, his throne. So, ano mapansin natin? Isang babae na nakadamit ng kagaya ng araw, napakaliwanag, di ba? So, nung protestante pa si Dr. John Bergsma, sabi niya kay Michael, yung Katoliko, sige daw, bigyan mo ako ng kahit isang bersikulo lang na nagsusuporta sa blasphemous title na si Mary ay Queen of Heaven. Hindi sila naniwala na Queen of Heaven si Maria. So, akala niya hindi makasagot si Michael, ito yung binigay ni Michael na verse. Revelation chapter 12 verse 1 and 5. A woman clothed with the sun. Sige, isa-isahin natin. Sabi ni Michael. O di ba? Babae clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown with 12 stars. So saan ngayon? Saan siya? Di ba? Nasa langit? So, tama, pwede nating tawagin nasa langit because a sign appeared in the sky. So, sa langit, di ba? So, one down. Now, ang sabi, she is wearing, nakasuot siya ng corona. May 12 stars. Wearing crown. So, sino ba yung mga taong nagsusuot ng corona? Di ba mga reyna? Pwede ba nating tawaging reyna? So, hindi nakasagot si Pastor John. Pwede nating sabihin reyna kasi queen, wearing crown. So, queen, heaven. At sino ba yung sinasabi dyan sa verse 5 na she gave birth to a son? Di ba, nagpapahiwatig yan, Davidic kingdom, destined to rule all the nation with iron rod. Di ba? Si Jesus ay ang Davidic Messiah. So, ito ay nagpapatotoo kay Jesus. Now, ang next na tanong, may iba pa bang babae na nanganak ng Mesiyas? Di ba wala na? Si Maria lang. No? So, pwede natin siyang tawagin Queen of Heaven. So, dito mga kapatid, marami na sa ating mga kapatid na Katoliko na hindi alam ang verse na ito. Na pag sila ay inatake ng ibang mga sekta, natataranta na sila. So, tama ba na tawagin natin si Mama Mary Queen of Heaven? Yes, because siya lang ang nanganak ng Mesiyas. At siya ang babaeng pinupunto dito, woman clothed with the sun, with crown of 12 stars. Ha? Okay. Now, sasabihin nila, symbolic lang yung babae na yan, hindi yan totoong tao. No? Symbolic lang daw, hindi yan totoong tao. Ang sagot natin mga kapatid, hindi pwedeng symbolic. Dahil yung bata na sinabi doon ay tao, si Jesus. Isang persona. At ay yung red dragon na tumutugis ay hindi rin yan symbolic. Kundi siya ay isang persona, si Satanas. No? So, hindi pwedeng ang babae ay symbolic lang din. So, wala nang ibang nanganak ng isang bata na Mesiyas kundi si Maria. Ha? So, napaka-imposible na itong dalawang ito, si Jesus at ang Satanas ay mga persona. Pagdating sa babae, ito ay nagiging simbolo na at hindi na persona. Di ba? So, and now, let's go sa ikalimang bersikulo na kailangan natin malaman. Tungkol na naman sa mga relics na inaatake sa atin.
2 Kings verse 13 to 20. Nung namatay si Elisha, nilibing siya. Now, ngayon, may mga Moabites na mga bandido na aatake. Nagmamadali sila, so habang nilibing nila yung isang tao, tinapon na lang nila. Hindi nila alam na andun pala sa tabi ang libing ni Elisha. So, nung pagtapon sa bangkay ng isang lalaki, ito ay nasagi. Nasagi niya ang buto ni kalansay ni Elisha. Nung ito ay nasagi sa bangkay, itong bangkay biglang nabuhay. So, nabuhay itong bangkay na ito dahil nakasagi sa kalansay ni Prophet Elisha. So, dito natin makikita, mga kapatid, na pwedeng gamitin ng Diyos ang mga material na bagay, lalo na ang mga relics. Ano ibig sabihin ng relics, mga kapatid? Ito ay remains. Remains, meaning ang katawan ng kanyang mga santo. So, pwedeng mananalaytay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng katawan ng kanyang mga santos. So, dito natin, ito yung versikulo na importante to support the relics. Nasagi lang ng katawan ng bangkay ang buto ni Elisha, itong bangkay na inabuhay. Bakit yan ito ginagawa? Bakit sa pamamagitan ng mga santo na ito, dito pinapadaan ang mga pagpapagaling ng Diyos sa mga karamdaman, sa mga milagro? Bakit? Ito ay ang isang paraan ng Diyos na bibigyan niya ng pugay ang kanyang mga santo niya. Because He loves them. They are their best friends. So hindi siya mahuhuli sa pagpaparangal sa kanyang mga santo. Kaya dinadaan niya ito. Kasi mahal niya ang kanyang mga santo. At kung mababasa natin sa Acts chapter 19 verse 12, kahit yung panyo at apron ni St. Paul na dinikit sa kanilang katawan, pag ito ay dinala sa mga may sakit at sa mga sinaniban, gumagaling. So dito, mga kapatid, natin malaman na ang kapangyarihan ng mga relics. So, ang first class relic ay galing mismo sa buto, sa buhok, sa namang katawan ng santo. Yun ang tinatawag na first class relic. Yung second class relic, yung mga material like panyo, mga apron, yun ang nakadapo sa katawan ng mga santo. Yun ang second class relic. Meron pang third class relic. Yung mga bagay na nakatouch sa second class relic. Yun ang third class relic. So dito natin makita na ang paggamit ng mga relikyas, ng mga santo ay mababase sa banal na kasulatan. Next, number 7. Last verse sa Eucharist. John chapter 6 verse 53. Sabi ni Jesus, hanggat di kayo kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, ang sasabihin ng ibang sekta, mga kapatid, ito ay simbolo lamang. Ito ay simbolo lamang ng iyong relasyon kay Jesus as your Lord and Savior. Yun ang ibig sabihin niya ng eat my flesh. Pero mali na interpretasyon yan, mga kapatid. Ang sabi ni Michael kay Pastor John nung una, ano ba ang pagkakaintindi ng mga unang mga Kristiyano? Yun ang dapat nating tanungin. Ano bang pagkakaintindi ng mga unang Kristiyano sa verse na ito? So, base sa mga extra-biblical sources, kagaya ng mga sulat nila ni Justin Martyr, Saint Irenaeus,
No? Makikita natin sa mga dokumento na ito talaga ay totoong laman at dugo ni Kristo ang kanilang pag-unawa. No? So, itong Book of John ay sinulat more or less na sa mga year 97, no? Shortly after he died. So, dito natin makikita na mga early Christians, hindi pwedeng ang kanilang pag-unawa ay simbolo lamang at metaphor. Kundi, hindi talaga sila makakailag sa pag-interpret na ito ay totoong katawan at dugo ni Kristo. No? Now, kung ito ay simbolo lamang, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29, sinabi ni San Pablo, kung sino ang kakain at iinom sa katawan at dugo ni Kristo na hindi niya ito kinikilala at hindi sa worthy manner, eats and drinks judgment on himself. No? So, paano makukundina ang isang tao kung ito ay simbolo lamang? Pero hindi ito simbolo dahil kung ikaw ay mag-receive ng Holy Eucharist unworthy manner, no? Meron kang mortal sin, ikaw ay magkakasala ng judgment, no? Sacrilege, no? Kalapastangan laban sa kanyang katawan at dugo. At kung nagkamali, no, isipin natin mga kapatid, kung nagkamali ng pag-unawa ang mga unang Kristiyano na sa halip na ito ay hindi pala totoong katawan at dugo, ito ay simbolo lamang, ibig sabihin, for the past 1,500 years, nagkakasala ang lahat ng mga Kristiyano ng idolatry. Kasi kailan lumabas itong turo na ito ay hindi katawan at dugo ni Kristo? 1,500 years kay Martin Luther nagsimula. So, ibig sabihin, impyerno lahat kasi guilty sila ng idolatry. Di ba? Pero sa dokumento na mababasa sa mga early Christians, church fathers, makikita na ang pag-unawa nila, ito ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Kagaya ng pagsabi ni Kristo, I am the living bread. I am the bread that came down from heaven. Dahil dito, naiskandalo ang kanyang mga ibang mga followers. Kaya iniwan nila si Kristo. Paano niya ibibigay ang kanyang sarili ipakain? Pero anong sinabi ni Kristo? Huwag bumalik kayo. Simbolo lang yon. Nagbibiro lang ako. Hindi naman literal na katawan at dugo ko yon. Sinabi ba ni Kristo? Hindi. Hinayaan niya. Kasi totoo ang sinabi niya na literal na dugo niya at laman. At sabi ni Jesus, this is my body. This is my blood. Ito ay aking katawan. Ngayon mga kapatid, sino ba tayo na itutuwid si Kristo? Ito ang aking katawan, tapos sino ba tayo magsasabi na hindi mo yan katawan? Simbolo mo lang yan. Sinabi na nga ni Kristo, di ba? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Tapos, idiniin pa talaga ni Kristo. Kasi ang aking katawan ay totoong pagkain. So, hindi simbolo. Hindi relasyon. Totoong pagkain. My flesh is food, indeed. At my blood is drink, indeed. Totoong inumin. Totoong laman. Totoong pagkain. So, literal talaga, no? At dito mga kapatid, no, ito yung sa John 15. Kailangan nating manatili, sabi ni Jesus, remain in me. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Kasi kung hindi kayo mananatili, hindi kayo makabunga. So, kailangan nating manatili. Ano yung requirement para manatili tayo kay Lord?
So kung sino man ang kakain sa aking laman at inom sa aking dugo ay mananatili sa atin. So yun. Kaya mga kapatid, kailangan nating mag-Eucharist once a week at least. No? So, kaya hindi tayo makakapasok sa kaharian kung hindi tayo mananatili. So, paano tayo mananatili? Sundin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At kumain ng kanyang laman. No? So, yung preaching, mga kapatid, yung homily, bonus na yan. Number one reason is we have to eat the flesh of Jesus, to drink His blood. So, mananatili tayo at siya'y mananatili sa atin. Kung hindi tayo kumakain sa kanyang laman every week, paano tayo mananatili? No? Paano tayo mananatili? So, kung gusto niyong i-screenshot, ito yung 7 verses na kailangan nating malaman. So, basic yan para hindi tayo daling mauto ng ibang mga sekta. Ha? Okay. So, okay, God bless us all. Sinong gustong mag-closing prayer? Brother Gerson, are you there? Parang matagal ka nang hindi naka-closing prayer. Baka wala. Okay, sir. Brother Gerson? Okay. Sige bro. Okay bro. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, will be your name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Gerson. Good evening, everyone. So, ang mga hindi ko pa nag-greet, Brother Naben, parang hindi ko nag-greet kanina. Brother Captain Ayan, good evening. Sino pa, Brother, nag-greet ko na lahat. No? So, thank you sa pag Nalit. dito. Sige Kap, no problem. Sa pagtsaga dito sa Zoom, mga kapatid. Hello, Doc. Extra points kayo na Lord. Hello, Doc. Brother Ramel, yes, Brother Ramel. May marerekomenda ka ba? Ano mga salin na Biblia o mga ano na Biblia na magandang ano sa Catholic, para sa Catholic? So, yung brother, yung RSVP, maganda. RSVP po. RSVP. Sige, thank you po, Doc. Yan ang Catholic version. Sige bro. So, sa mga nanood sa sa Facebook, no? Good evening sa inyong lahat din, at later sa YouTube. Thank you, brothers and sisters, for attending. God bless Thank you din, Doc. God bless you. Thank you, Doc. Thank you.